At atin naman makakasama sa pagkakataong ito, Assistant Professor ng UP College of Law, si Attorney Paulo Tamase. Attorney Tamase, good morning po sa inyo, sir. Good morning, Orly, at sa iyo mga tagapakinig. Muli, maraming salamat sa pagpapahintulot na may istorbo namin ng inyong linggo ng umaga. Kasi ito, tinan mo sa ating pong Facebook Live, sabi ni Tupe, panawagan naman baka pwedeng gawan na ng batas patalasin ng pangil laban sa pagtatraidor o treason. Hindi ka naman mawari. Di ba pwedeng siguro baka kinukuha lang ang magkabilang panig. May mga naririnig ka ba sa mga pahayag recently na pwedeng mapasok na dito sa treason? At ano ba yung katumpas nitong treason na ito? Paano ba ito unawain ng ating mga kababayan, Atty. Tamase? Opo, no? So sa ilalim po ng kasalukuyan nating batas, sa Revised Penal Code, yung treason po ay isang krimen ng pagtataksil sa Pilipinas o sa soberanya ng Pilipinas. Ngunit mahalaga po i-qualify kasi na hindi po yun basta-bastang pagtataksil. No? May konteksto po yun na kailangan may digmaan na nagaganap or active war na nagaganap. So, posible po na mayroong mga pahayag sa publiko yung na pwede natin makita na pagtatraidor sa interes ng Pilipinas, hindi po necessarily papasok yun sa kasalukuyang definition ng treason. Pero mahalaga din po alalahanin na dahil lamang hindi siya krimen, ay hindi naman siya ipinagbabawal o hindi siya hindi nakabubuti. So siguro po dahil ang mga opisyal natin ngayon na kabilang dun sa mga gumagawa ng mga statement laban sa interes ng Pilipinas dito sa gusot natin sa China, mahalaga din po alalahanin na una, inahalal po natin kasi yun. No? So baka dapat factor po natin yung ano po ba yung stance nila doon sa problema natin sa China. At pangalawa, bilang mga public officer din po, mga lingkod bayan, dapat sila ho mismo mag-ingat po doon sa pagfo-forward ng interest naman po ng ibang bansa, lalo na dito sa gusot natin sa West Philippine Sea. Kasi parang tulad ng binabanggit ninyo, kailangan muna merong digmaan o banta ng digmaan. Pero parang ibang klase na kasi mga digmaan ngayon Attorney Paulo, ano? Siguro parang mahalaga din po yung konteksto na yun. Yung treason po luma na po na offense yan as early as or as late as 1930 po yan na ilagay sa ating batas. So mag-iisang daang taon na rin. Maganda po actually yung observation ninyo na nag-iiba na rin po yung warfare ngayon. No? Mahalaga po yung information warfare. Ano po ba yung mga impormasyon o disinformation na kumakalat sa social media. Bahagi din po yun ng mga parang bagong pagsubok na hinaharap natin bilang lipunan. So pwede po pag-isipan no, kung ang Kongreso ba gusto nila ito bawalin. Siguro kailangan lang banggain doon na meron talaga tayong tradisyon sa ating bansa ukol sa freedom of expression, freedom of speech. Ibig sabihin po nun dahil po hindi tayo sang-ayon, no? Doon sa statement ng isa nating kapwa Pilipino o isa nating mambabatas o lingkod bayan, hindi po necessarily dapat krimen po yun. So, mayroon naman pong ibang pamamaraan ng pananagutan sa ating pamahalan na hindi necessarily kriminal yung aspeto. Okay. So, saan babaksak yun? Kung ganun po, no? Actually, yun nga po I think maganda siyang usapin in the last year kasi nakikita natin kahit dun sa mga issue ng korupsyon parang ang laki nung kapalpakan nung sistema natin sa batas. Parang hindi niya napananagot lahat ng or napakukulong yung mga gusto natin mapakulong. Yung unang-unang check po kasi talaga sa ganito ay yung pagmamatsyag ng publiko sa halalan, yung sa mga prosesong politikal natin. Siguro po kung may track record po na hindi naman po talaga interest ng Pilipinas yung pangunahin or mukha pong masyadong nakakiling sa ibang bansa, baka dapat nagiging factor po natin yun. No? So hindi siya mabilisan or quick and easy na solusyon dun sa mga statements na parang tumutulong pa dun sa mga naniniil, for example, sa ating mga mamamayan sa West Philippine Sea. Ngunit bahagi po talaga siya nung mature na demokrasya. Tinitignan ho talaga dapat natin yun. Kasi parang aking tulad nga na binanggit ninyo, itong treason naman may ang importanteng qualifier nito ay merong digmaan, may gera. So in the absence of war, hindi na pala
hindi rin para natin siguro pinakamabigat na maisampa o asunto pagpapalaganap ng fake news. Yun lang. Pwede Yun din lang. po siguro yun, no? Pero yun po, ang mahirap po kasi dito sa mga offenses na pinag-uusapan natin or yung acts na pinag-uusapan natin, marami po dyan ay may speech na elemento, no? Ibig sabihin nun, may mga salita o pahayag na yun po yung siguro source or bunga ng dissatisfaction, inis ng publiko. Mayroon po dapat tayong pag-iingat pag ganoon po ang concern, no, sa speech, yung sa pagpaparusa ng mga salita or pahayag. Kasi po, yung batas po, kung babawalin po niya yung mga ganoong tipo ng pahayag, pwede din pong maano yan. Pag tayo naman po yung nasa minorya, or kapag nagsasabi tayo ng something na hindi popular sa pamahalaan, baka tayo din po yung maging sa kabila naman nun. Tayo naman ng mahabol ng mga batas na ganun. So maingat po talaga yung mga mababatas natin, maingat din yung mga korte natin pag ganito po yung involved. No? May karapatan po kasi ng pagsasalungat sa ating pamahalaan. Mabutit binabanggit yun, attorney, kasi talagang nitong mga nakalipas na araw, maraming bumabatikos, maging yung mga mambabatas na kumikiling sa pananaw ng China. Meron pa nga pagkakataon na pati ho yung mapa kung paano ariin ng China ng West Philippine Sea na walang kumikilala ay naipakita pa ho sa plenaryo ng Senado na mukhang hindi kinakailangan Parang nagamit for propaganda yung gustong ipakita, yung narrative ng China sa isang kapulungan na alam naman natin lahat ng maaring bagitin doon, sabihin doon, papasok sa minute ng kanilang pagtinig. At may palalabas na nagamit pa yung kapulungan na yan sa pagpapalaganap ng false narrative ng China. Yung ganong pananaw, paano ba yun? Anong nakikita niyo ho doon? Meron ho bang dapat gawin? Ito ho ba pwedeng i-delete o tanggalin sa records ng ating Senado kung kailangan? Yung perspektibo ko po kasi dyan, no, halimbawa, nasabi na po siya sa Senado, pinapangalagaan din po natin yung karapatan or kakayahan ng ating mga senador na magsabi ng mga controversial na opinion. Kasi minsan doon po nanggagaling yung mas malalim na pagtalakay no, dun sa mga issue na kasing kahalaga nito. So, halimbawa lang po, hindi ko po sinasabi ito yung nangyayari. Halimbawa, mayroon pong senador na nagsabi ng mga statement sa Senate floor or sa House floor kung ukol dito sa West Philippine Sea na hindi pabor sa posisyon ng Pilipinas. So, dalaw po yung pwedeng gawin doon. Una ay gusto ba talaga natin tanggalin yon? Kasi sa kasalukuyang procedure ng Kongreso mukhang kailangan ipa-strike out po yon on the spot. Hindi po pwede na later na po. No? Hindi pwede later. Okay. Opo, kasi pinapangalagaan nga natin yung kakayahan ng mga kongresista na magsabi na maging bukas upang lumalim lalo yung pag-unawa at mga diskusyon natin. Yung isa po kasing pwede din kasing mangyari ay pagbumulan po yun ng further na investigasyon. Bakit po ba parang ang lalim nung reach, halimbawa, ng China doon sa ating mga public officers? Bakit parang ang lalim ng impluwensya nila? So, magiging point for discussion or investigation din yun ng ating mga national security agents. No? So, mahalaga ho siya. Actually, hindi po tayo abot sa incitement kung hindi siya nasabi doon sa floor na yun. So, on my part, no, sa akin lang po, siyempre, doon po tayo sa posisyon na pabor sa Pilipinas na pruwebahan na po yan, napagtibay na po yan ng mga international na tribunal, no? At malino naman yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Ngunit, siguro, bagaman mayroong ibang tao sa kapwa nating mamamayan na salungat doon sa opinion na iyon, mahalaga na una, bigyan sila ng pagkakataon na sabihin yun, ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila pwedeng mapanagot para roon. So kung membro ka ng Kongreso at sa palagay ng Kamara mismo ay hindi parang pag-traidor na, no, yung ginagawa mo, bagaman hindi nga siya treason na krimen, nasa kapangyarihan naman ng Kongreso na i-discipline yung sarili nilang mga miyembro. So nasa kamay na ng mga kapwa mambabatas kung meron dapat disiplinahin dahil alam naman natin kung ano yung terminong playing the devil's advocate. Alam natin yung gano'n. Pwede naman po yun, di ba? Maganda po actually ako mas gusto ko yung gano'n. Exercise, yung pag-devil's advocate. Pero yung
kung may halata na pong nakahihikayat. pagkiling, hindi na po para sa akademikong usapan o malalimang diskusyon, pero parang meron na talagang advocacy doon sa posisyon ng ibang bansa, dapat mapaisip din po yung Kamara. No, kung nagpaparusa po tayo para doon sa miyaw-miyaw, mas seryoso po ito na opensa. So, kailangan din po siyang pagnilayan ng ating mga mambabatas. Okay. Attorney, isang tanong na lang. Pinakikinggan ko kasi binabasa ko yung mga reaksyon na nasa pangalawang impeachment complaint na ngayon ng Kongreso. Binasura yung impeachment complaint, insufficient in substance laban sa Pangulo. Marapat din daw na maging ganun din ang desisyon dahil hindi pa rin matibay para po sa iba yung mga ebidensya laban naman sa Vice Presidente. Paano ho ba ito dapat subaybayan at tingnan ng ating mga kababayan? Opo, sa House of Representatives rules on impeachment po kasi, mababa po talaga yung threshold, usually sa sufficient in substance. Ang sinasabi po ng patakaran ay that there is a recital of facts constituting an offense and determinative of the jurisdiction of the committee. Sa Tagalog pa ho, no, masimple, parang yung mga nakasaad po ba doon na mga akusasyon, no, kung tatanggapin ba natin sila na totoo, kung lang naman tutumbas ba sila sa isang impeachable offense na dapat matanggal na yung official na yun at mapigilan na siya sa paninilbihan sa gobyerno. So kung ganun po ang test, sa akin lang po, no, malino po, wala pa ho dapat ebidensya dyan. Tinitingnan lang natin kung sufficient yung mga nakasulat. No? So kahit pa paano naintindihan ko po yung view nila ni Senator De Lima. Now, meron pa hong isang impeachment na parating, no, itong laban kay Vice President Duterte. Kung seryoso po yung House of Representatives doon sa role niya, then ganun din po kataas yung standard na ia-apply niya. No, titingin din po siya ngayon doon sa kung kaya po bang patunayan yung mga statement na iyon o mayroon bang mga public record at document na pwedeng kapitan ng mga akusasyon na iyahain laban kay Vice President Duterte. So, medyo mapapahirap po yung trabaho ng mga complainant dun sa Duterte impeachment complaint dahil dito sa impeachment complaint laban kay President Marcos kung i-apply ng House yung parehong standard na iyon. Alright. Attorney, ako'y muli papasalamat sa ulitin, sir, and thank you muli sa pagkakalob ng ganyang mga impormasyon, pananaw para po sa ating mga kababayan. Thank you, sir. Salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Assistant Professor ng UP College